fear says, "You're not enough. The walls are too high. The giants are too strong. The battle is too great." But fear was never the end of the story. Because when God calls, He also strengthens. Through rugged terrain, across uncertain ground, into the dark valleys of life, He gives courage to keep moving forward. When the journey feels too long, when the path ahead is unclear, when every step demands more than we think we have, God goes before us. Strength for the journey, faith for every step, courage for the calling. Umaga po sa ating lahat. Good morning, everyone. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon ngayong umaga na ito? At sa ating pong pagpapatuloy ay pag-uusapan po natin yung strength to faithfully serve the Lord. At ito po ay huling bahagi po ng atin pong pinag-uusapan sa ating pong series na Call to Courage. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay strength to faithfully serve the Lord. Paano nga ba tayo magiging faithful? Ang dami pong mga challenges ng buhay minsan at sa kabila ng mga problema, ay paano nga ba tayo patuloy pang makapaglilingkod sa ating Panginoon? At kung minsan ay hindi problema yung ating nagiging problema, kundi ang ating mga bagay na ipinanalangin minsan sa Panginoon at sa ating pagtatagumpay, ay yun minsan ang nagiging problema na kahati natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. At yan po yung mga challenges natin minsan. Kapag tayo po ay nagkaroon ng problema o kaya naman ay nagkaroon ng pagpapala sa ating buhay, ay pwedeng ito po ang maging katunggali ng ating pagiging faithful sa ating paglilingkod sa Diyos. Ano nga po ba ang magbibigay ng kalakasan sa atin na patuloy tayong maglingkod sa Diyos? At yan po yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. At inaayahan ko po na ang lahat ay tumayo sa pagbasa po ng salita ng Panginoon sa Joshua chapter 24, verses 1 to 8. At sinasabi po rito, Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and summoned the elders, the heads, the judges, and the officers of Israel, and they presented themselves before God. And Joshua said to all the people, "Thus says the Lord, the God of Israel long ago, your fathers lived beyond the Euphrates, Terah, and father of Abraham, and of Nahor, and they served other gods. Then I took your father Abraham from beyond the river and led him through all the land of Canaan, and made his offspring many. I gave him Isaac, and to Isaac I gave Jacob and Esau, and I gave Esau the hill country of Seir to possess, but Jacob and his children went down to Egypt. And I sent Moses and Aaron, and I plagued Egypt with what I did in the midst of it, and afterward I brought you out. Then I brought you, your fathers, out of Egypt, and you came to the sea. And the Egyptians pursued your fathers with chariots and horsemen to the Red Sea. And when they cried to the Lord, He put darkness between you and the Egyptians and made the sea come upon them and cover them. And your eyes saw what I did in Egypt, and you lived in the wilderness a long time. Then I brought you to the land of Amorites, who live on the other side of the Jordan. They fought with you, and I gave them into your hand, and you took possessions of their land, and I destroyed them before you. That is the word of God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Dalangin ko po na turuan niyo po kami, Panginoon, na hindi lang namin marinig ang iyong mga salita, kundi ito'y sundin namin, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isang makakapakinig. Baguhin niyo po kami, Panginoon, kung saan mo po kami nais baguhin. At patuloy naming makita ang dakilang layunin niyo sa aming mga buhay sa pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ganun din, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin ngayon.
Lord, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, at ikaw ang maluwalhati sa amin pong mga buhay. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, matanda na po si Joshua nung isinulat po niya itong Joshua chapter 24. At ito po yung huling bahagi po ng leadership niya sa mga Israelita na kung saan ay ini-encourage po niya ang bawat isa na magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa Panginoon at magpatuloy na maglingkod. Pero hindi po niya sinimulan ang encouragement na ito doon sa mga accomplishment na meron po sila. Sinimulan po niya ang encouragement na ito sa pagpapaalala kung sino ang Diyos sa kanila pong buhay. At meron po tayong nabasa ron na lugar na Shechem. At napakahalaga po nito sapagkat ito po ay nabanggit din sa Genesis chapter 12, 6-7. At basahin ko po sa inyo. Ang sinasabi po rito, Abraham passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abram and said, to your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. So alam po natin ang istorya, pinangukuhan po ng Panginoon si Abraham na pagpapalain siya ng Diyos at ang kanyang mga salit-saling lahi at ito po'y nagkaroon ng katuparan. At ito po'y nakamtan po niya doon din po sa lugar ng Shechem. At mula po dito, nung naranasan po ni Abraham ang katapatan ng Panginoon, ay 500 taon nang nakalipas, doon din po binanggit ni Joshua ang katapatang muli ng ating Panginoon sa kanila pong mga buhay. So sa atin po, mga kapatid, I do believe, marami rin po tayong napatunayan na katapatan ng Diyos sa atin pong buhay. Amen po ba ron? At doon po natin nakita na mula po nung naranasan ni Abraham ang pangako ng Diyos, ay hindi po siya nakalimot sa kanyang mga pangako. At mula po din dito sa lugar ng Shechem, ay muling inirenew ni Joshua ang covenant nila sa Panginoon at napatunayan po nila ang katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. At makikita po natin that God is faithful to fulfill His promises. Kaya yun po ang panghawakan natin. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos sapagkat kapag ang tao ang pinanghawakan natin, po pwedeng hindi matupad. Tama po ba yun? Dahil pinangakuan ka na nga, gusto mo pang tuparin. Yan ang pangako ng tao. Pero ang pangako ng Diyos, kapag ipinangako niya, sigurado po niyang tutuparin ang kanyang pangako sa ating pong buhay. At maaaring may mga panahon na tayo pinag-iintay ng Diyos. May mga panahon na parang hindi nangyayari yung kanyang mga pangako. Pero wag po nating kakalimutan na hindi masusukat ang katapatan ng Diyos sa pangyayari ngayon sa ating buhay. Hindi masusukat ang katapatan ng Panginoon at katuparan ng kanyang mga pangako dahil parang hindi nangyayari ito ngayon. Sapagkat lahat ng pangyayari sa ating pong buhay ay kayang gamitin ng Panginoon sa katuparan ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Because all things work together for good to those who love the Lord and to those who are called according to His purpose. Yung mga pangyayaring sa ating buhay na parang hindi nangyayari ang gusto ng Diyos at mga pangako niya sa ating buhay, lahat ng yon ay stepping stone lang para doon sa katuparan ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Saan nagsimula si Joshua? Okay? Hindi po siya nagsimula doon sa kalakasan na meron sila, doon sa accomplishment na meron sila. Hindi po siya nagsimula doon sa ginawa nila, kundi sa ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Remember God's faithfulness in the past. In order for us to have strength to serve the Lord faithfully, hindi po ito magsisimula sa atin, kundi magsisimula sa katapatan ng Panginoon nung nakaraan, sa kasalukuyan at sa habang panahon ng ating buhay. So ang sinabi ni Joshua doon sa chapter 24 verses 1 to 8. God called Abraham, God multiplied Abraham's descendants, God delivered Israel from Egypt, God performed signs and wonders, God brought them through the wilderness, God defeated their enemies, and God gave them a land they did not earn. So ipinapaalala po niya sa mga Israelites kung gaano naging kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. That every time, mga kapatid, na tayo po ay haharap muli sa mga challenges at battles ng ating buhay, you always go back to what the Lord did for you. You always go back
to His faithfulness in your life. Ito po yung lagi nating babalikan. Marami na po sa ating nakaranas ng katapatan ng Diyos, balikan po natin yon. Kung paano tayong pinagaling ng Diyos nung tayo nagkaroon ng karamdaman. Kung paano nag-provide ang Diyos nung tayo po ay nagkaroon ng pangangailangan. Nung tayo po ay dumaan sa pandemya, salamat po sa Panginoon. Marami ho ritong nagkaroon ng karamdaman. Pero salamat, sabihin mo sa katabi mo, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Di ba? Salamat sa Panginoon. So ang daming ginawang katapatan ng Diyos at hindi na po natin mabilang that every time nahaharap po tayo sa testing and battles ng buhay po natin, wag po nating pagpukusan ng mga bagay na ito. Alalahanin po natin kung gaano naging katapat ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. So yun po yung babalik-balikan po natin. Israel's history was not primarily a story of Israel's strength. It was a story of God's grace and faithfulness. Hindi po ito patungkol dahil malakas po ang Israel. May mga pagkakataon ho, nakita ho natin, nung laban ho nila sa Ai, hindi ho sila nanalo, napakaliit lang ho ng Ai. Kasi nagdepende ho sila dun sa strength na meron ho sila. Pero again, nung nakita po nila at yung kanilang pangangailangan sa Diyos at muli silang nagpanumbalik sa pagkilala at pananampalataya sa Diyos, doon nila nakita na hindi sila nanalo dahil sa kanilang kalakasan, nanalo sila dahil sinamahan sila ng Diyos. Nanalo ho tayo sa maraming laban dahil sinamahan tayo ng Diyos. At mananalo pa ho tayo sa marami pang laban ng buhay dahil kasama natin ang Diyos. Amen. So now, sometimes we become discouraged because we focus too much on what we are going through and forget what God has already brought us through. Kaya po tayo nagkakaroon ng discouragement at hindi natin natatanggap ang courage mula sa Diyos kasi nagpo-focus tayo sa needs na meron tayo, sa problema na meron tayo, sa pangangailangan na meron tayo, doon sa pagsubok na meron tayo, or anumang mga pinagdadaanan po natin. Kapag nag-focus na po tayo rito, mawawala na po yung pananampalataya po natin sa Diyos. Bigla na pong lalaki yung pangangailangan, lalaki yung problema, na hindi naman ganun kabigat, pero bubibigat kasi lagi nating iniisip eh. Tama po ba yun? Yung minemeditate natin, kaya hanggang hindi na tayo makatulog. Sino dito hindi nakatulog kagabi? Diba? Huwag nyo na itaas ang kamay ninyo. Diba? Dahil mineditate mo yung problema natin, diba? Mineditate natin yung problema natin, hindi tayo nakatulog. Ang tanong, may naidagdag ho ba yung pagme-meditate natin sa problema? Wala. So, may maitutulong ho ang pagme-meditate natin ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at totoo at may magagawa siya sa ating buhay. Amen. So doon sa mga problema at pangangailangan natin, bakit hindi natin tingnan sino ba ang solusyon ng problema at sino ba ang magpuprovide sa ating mga pangangailangan? Makakatulog sigurado tayo ng mahimbing sapagkat alam natin ang Diyos natin ay magtatapat sa bawat panahon ng ating buhay. Amen. So now, remembering God's faithfulness gives us confidence to trust and serve Him in the present. Kapag nangihina na po tayo, kapag nawawala na tayo ng lakas na maglingkod or magtiwala sa Kanya, balikan po natin yung ginawa niya. Balikan po natin yung katapatan ng Panginoon. Balikan po natin kung sino ang Diyos sa atin nung nakaraan. Marami po sa atin, sigurado, magkakaroon ng kalakasan sapagkat lahat po sa atin ngayon, sino po rito magsasabi, napatunayan ko, tapat ang Panginoon sa habang panahon ng aking buhay. Amen. So now, remove everything that God competes with God. Gusto ba talaga nating maglingkod sa Diyos? Gusto ba nating kilalanin ng Panginoon sa ating buhay? Kailangan po nating tanggalin kung ano yung nagko-compete sa atin sa Panginoon. Sinabi po ng salita ng Diyos, Joshua chapter 24, 14-15, Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Pwede po palang maglingkod kay Lord at pwede po palang kilalanin si Lord na walang sincerity at faithfulness. Pwede po palang ang tao nagsisimba pero walang sincerity sa kanyang puso.
At ano po yung sincerity na sinasabi po rito at faithfulness? Kung sincere talaga tayo daw na kilalanin natin ng Diyos, therefore, kailangan kong alamin ano yung nagko-compete sa akin kay Lord. Meron pa ba akong hindi na isusuko sa Kanya na ito, kinukumpit nito kay Lord eh. Hindi lang ito yung kinikilala ko si God sa aking buhay dahil siya'y napakabuti at napakatapat sa aking buhay, kundi yung pagkilala ko ng katapatan ng Diyos sa aking buhay ay nagbabago ng aking puso at dahil nagbago ng aking puso, therefore, kaya kong bitawan sa biyaya ng Diyos ang mga bagay na nagkukumpit sa Kanya. Ano kaya yon? And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Pero ito po yung sinabi ni Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Pwede po ba nating sabihin yan ngayon? Sabay-sabay po nating sabihin, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yan po yung napakagandang statement. Imagine for a moment, may isang mga tatay na narito ngayon at mga nanay ay dideklara ito sa iyong pamilya. As for me and my house, we will serve the Lord. Anong klase kayang pamilya ang meron po tayo at mga anak na lalaki doon sa mga magulang na maglilingkod sa Diyos? Anong klase kaya ng henerasyon ang mga lalaki doon sa mga anak na nagdesisyon ng kanyang mga magulang na manampalataya at maglingkod sa Diyos? Mga magulang na narito ngayon, gusto ko po kayong i-encourage. You will never go wrong when you serve the Lord. Bakit? Sapagkat kapag naglingkod po tayo sa Diyos, kasama po na pagpapalain ng Panginoon ang inyong buong sambahayan sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Hindi po tayo nagkamaling magdesisyon na maglingkod sa Diyos, sapagkat ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan. At sino dito, mga kapatid, ang magsasabi, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakilala ko siya at pinaglingkuran ko siya sa aking buhay. Amen! So ngayong umaga po na ito, let's declare this, as for me and my house, we will serve the Lord. God's goodness and faithfulness should lead us not merely to gratitude, but to wholehearted surrender. Okay? It's not just about what God has done. It's about personally what God is doing in us personally. Ito po yan, mga kapatid. Hindi lang natin binabalikan ano ba yung ginawa ng Diyos sa nakaraan. Pero personally, nung kinilala natin siya, ano yung ginawa niya sa atin? At dahil may ginawa siya sa atin, hindi lang ito patungkol sa pagpapasalamat sa Diyos. Every Sunday, nandito tayo to worship God. Yes, we thank God. We are grateful for what He has done in our lives. Pero ang kasabay ng ating pagpapasalamat ay ang pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Hindi po pwede na nagpasalamat naman ako kay Lord eh. Pero pwede ba, Lord, hindi ko muna isuko ito sa'yo? Nagpasalamat naman ako kay Lord eh, pero pwede ba, Lord, hindi ko muna isuko yung maling relationship ko? Hindi, nagpasalamat naman ako kay Lord eh. Pwede ba, Lord, hindi ko muna isuko yung mga bagay na alam ko naman kasalanan, pero nag-e-enjoy pa ako, Lord eh. Yes, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, pero kasabay ng ating pagkilala sa Kanya ay ang Kanyang pagiging Lord sa ating buhay. Okay? Lordship begins with the heart of surrender. That's Lordship is all about. Kapag sinabi nating Lord natin siya, siya yung nasusunod, siya yung dapat makapangyari dun sa ating buhay, siya yung kalooban niya ang nasusunod sa atin. That's Lordship is all about. And remain faithful to God by serving Him. Sabi po rito, Joshua 21:43-45, thus the Lord gave to Israel all the land that He swore to give to their fathers, and they took possession of it, and they settled there,
And the Lord gave them rest on every side, just as he had sworn to their fathers. Not one of all their enemies had withstood them. For the Lord had given all their enemies into their hands. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. And verse 24:16 to 18, it says here, Then the people answered, Far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. For it is the Lord our God who brought us and our fathers up from the land of Egypt, out of the land of slavery, and who did those great signs in our sight and preserve us in all the way that we went among all the peoples through whom we pass. Can I invite the keyboardist to come up here? You know what, mga kapatid? The goal is not the promised land. Ulitin ko po ulit. Yung faith po na meron po tayo sa Panginoon, I hope and I pray, yung goal po natin hindi lang yung promised land. Hindi yung, Lord, kikilalanin kita sa buhay ko ha. Sana i-bless mo yung business ko. Lord, kikilalanin ka sa buhay ko ha. Lord, pwede po ba? Sana maayos na yung mga problema ko. Pwede naman po natin ipag-prayhon. Don't get me wrong. Pero again, mga kapatid, the goal is not just the promised land. The goal is to serve Him. Na Lord, dun sa mga challenging moment ng buhay namin, pagtitiwalaan ka namin. Lord, dun sa mga battles, dun sa mga Jericho ng buhay namin, kikilalanin namin, Lord, ang kapangyarihan mo sa aming buhay, pero dun sa panahon, Lord, natapos na ang lahat ng laban, na nagpapahinga na lang kami. Ini-enjoy namin, Lord, yung blessings. Ini-enjoy namin, Lord, yung katapatan nyo. Ini-enjoy namin, Lord, yung mga bagay na ginawa nyo sa amin, dun sa panahon na yun, Lord. Gusto po namin sabihin sa inyo, maglilingkod pa rin kami sa inyo. Amen. Kaya sa panahon ng problema, at sa panahon ng pagpapala sa atin pong buhay, sana ang goal po natin, hindi lang po yung mga bagay na pinagpray natin sa Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, gusto naming ipaglingkod sa inyo. And the Lord drove out before us all the peoples, the Amorites, who live in the land. Therefore, we also will serve the Lord, for He is our God. Wow! What a declaration! Diba? Yung declaration nila, alam niyo po, hindi dahil kay Joshua. Habang binabasa ko to, hindi sila sumunod dahil kay Joshua. Hindi sila sumunod dahil sinabi ni Joshua. Sumunod sila dahil meron silang personal na desisyon. Nakita rin namin at naranasan kung gaano katapat ang Diyos. Nakita rin namin personally, hindi dahil lang sinabi ng pastor namin, hindi dahil sinabi ng leader namin, hindi dahil sa sinabi ng ibang tao, dahil pag sinabi lang ng ibang tao kung bakit tayo narito, one day, mawawala rin tayo. One day, mag-give up din tayo. One day, hindi rin tayo magsaserve dahil lang sa tao. Pero dahil sila, personally, we have been experienced the grace of God in our lives. Hindi kami nandito dahil kay pastor. Hindi kami nandito dahil sa isang taong nag-invite sa amin. Narito kami. Narito tayo. Dahil personal nating naranasan kung gaano kabuti at kung gaano katapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yun yung dahilan. I hope and I pray na sana bawat nag-a-attend ng church personal na experience na si God. Binago niya yung buhay ko eh. Naranasan ko yung katapatan niya eh. Naranasan ko kung sino ako nung wala akong Diyos, pero ngayon na naranasan ko siya sa buhay ko, hindi ko siya ipagpapalit. Yun yung dahilan kung ba't ako nandito. Hindi po pwede, mga kapatid, na dahil tayo Christian na, yung mga anak din natin automatic Christian. Mga tatay na narito ngayon. Mga magulang at mga kapatid na narito ngayon, hindi siya automatic.
kailangan ipanalangin natin na personal din nilang ma-experience si Lord. Sapagkat kung ang pananampalataya ay personal, hindi tayo papayag na hindi tayo maglingkod sa Diyos. He said, ano ito ngayon sa totoong buhay? Kung kayo ngayon ay nagdidesisyon na maglingkod sa Diyos, then put away the foreign gods that are among you and incline your heart to the Lord, the God of Israel. And the people said to Joshua, the Lord our God we will serve, and His voice we will obey. What is our idol? And what is the other gods? Hindi ko alam kung alin po sa atin yun. Is it money? Is it your business? Is it your success? Na dahil doon sa mga bagay na parang successful tayo doon, pero nawalan naman tayo ng panahon sa Diyos. Hindi ko masasabing successful tayo sa isang bagay na naglayo sa atin sa Diyos. Ang totoong pagiging successful, habang pinagpapala ka ng Diyos, ay lalo mong inilalapit ang iyong sarili sa Kanya para siya ipaglingkuran. Yun ang totoong pagiging successful. Hindi natin masasabing, tagumpay ako dahil lumago yung business ko. Tagumpay ako dahil lumaki ang ari-arian ko. Tagumpay ako dahil ang dami kong naipundar. Pero kung nawala naman si God sa picture, hindi ko masasabing tagumpay talaga ang buhay. Pero ang totoong tagumpay, yung habang tayo pinagpapala, ay pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon sa ating pong buhay. At doon natin totoong masasabi na tayo ay tagumpay. God's goodness has carried us this far. Ang dami ng ginawa ni Lord. Amen po ba ron? Mula pa nung nakakilala tayo sa Kanya, ang dami niya ng ginawa. God's faithfulness will carry us forward. Makapagpapatuloy tayo dahil tapat ang Diyos. And God's grace will sustain us until the end. Ang pagiging Kristiyano, hindi lang sa simula, hindi lang hanggang gitna, hanggang katapusan, sa biyaya ng Diyos, ay makapagtatagumpay tayo. Sama-sama tayong maglingkod sa Kanya. Bakit? Sapagkat siya ang unang naglingkod sa atin. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Ang unang naglingkod, walang iba kundi ang ating Diyos sa ating lahat. At marapat lamang na siya'y ating paglingkuran sa buhay na ito. I invite the music team to come up here. Kaya, sa pagkakataon na ito, piniimbitahan ko po ang lahat na tumayo. In response to God's goodness, faithfulness, and grace, we choose to serve the Lord. Alam niyo po, kaya tayo nandito, gusto ko po sabihin sa inyo, hindi tayo narito dahil gusto nating mapagpala. Narito tayo dahil napagpala na tayo ng Diyos. Amen. And in response, come on, let's praise Him. In response, dahil Lord, pinagpala mo kami. Dahil Lord, nagtapat kayo sa amin eh. Dahil Lord, napakabuti niyo sa amin. In response, Lord, we choose to serve you. Nandito tayo lahat. Alam niyo po, sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka na ni Lord. Okay? So, ilagay po natin yan sa ating puso. Nung tinanggap niyo si Jesus, natanggap na ho natin ang pagpapalang mula sa Kanya. The greatest gift and security in this life is eternal security. Wala nang yayaman pa doon. Tandaan mo yan, kapatid. Ikaw na pinakamayamang nabubuhay rito sa mundo na ito kung tinanggap mo ang kaligtasan mula kay Kristo. Kaya nga, in response, sabihin nga po natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Let's praise Him. Silang kay buti ng ating Panginoon, magtatapag
sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lakas, Lord. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Yes, Lord. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, dakila, tapat kang tunay, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, dakila, sa habang panahon, Panginoon, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin, noon hanggang ay dakila ka, dakila ka, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Praise God. Yun po, bago tayo manalangin, kagaya po nung sinabi ko kanina, paano nga ba tayo manatiling tapat sa ating Diyos? Hindi po tayo magsisimula doon sa problema na meron tayo. At hindi rin po tayo magsisimula doon sa mga pagtatagumpay din na meron tayo. Sapagkat, alinman sa dalawa, pag doon po tayo nagsimula, pwedeng dahil sa problema ay mawalan ho tayo ng panahon at oras sa Diyos. At ganun din naman dahil sa tagumpay, minsan inaakala natin nagpapahina yung problema lang. Pero ang totoo nun, karaniwan, kapag maayos ang lahat, nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya nga, alinman sa dalawa na ito, magsimula tayo sa katapatan ng Panginoon. Doon sa nakaraan, na meron Diyos na hindi nagpabaya. Sa kasalukuyan, meron Diyos nakakalinga sa buhay ng bawat isa. Sa hinaharap, meron siyang pangako. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ang Diyos na nagtapat sa iyo nung nakaraan ay Diyos na magtatapat sa iyo sa kasalukuyan. Walang mahirap sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Tayo manalangin. Can we stretch our hands? Can we raise our hands unto the Lord? Lord, we surrender everything unto you. Lord, maraming salamat sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, dahil
kung babalikan namin ang nakaraan, napakalayo na sa kasalukuyan. Lord, dalangin ko po na lagyan niyo po kami lagi ng puso na lagi naming babalikan ang katapatan ninyo. Lord, salamat, hindi kayo nagkulang at hindi kayo magkukulang kahit kailan, Panginoon. Salamat, kayo ang aming Jehovah Jireh, the God who provides. Salamat, you are our Jehovah Shalom, the God of peace. Peace that transcends all understanding. Lord, salamat, Panginoon. You are our Jehovah Rapha, the God who heals. Lord, maraming salamat sa panahon na kami iyong pinagaling, kayo yung nag-provide, kayo ang nag-comfort sa amin nung kami, Panginoon, ay hindi namin alam kung saan kami pupunta. Lord, kayo pa rin ang aasahan namin ngayon. Nandun man kami sa pagsubok at pagtatagumpay ng aming buhay. Nandun man kami sa problema o mayaman mong probisyon. Panginoon, naway hindi ito ang maging dahilan para hindi kami makapagpatuloy na maglingkod sa iyo. Ang lahat ng pangyayari ay nangyayari dahil niloob mo ito sa amin. Kaya, Panginoon, sa anumang pangyayari sa aming buhay, ikaw ang nais naming paglingkuran. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, ano man ang kanilang pangangailangan. Lord, thank you dahil kayo ang sagot sa lahat ng ito. Pagpalain niyo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay at hindi niyo po sila pagkukulangin sa lahat ng mabubuting mga bagay. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong mayamang probisyon sa aming pong buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa at anumang mga bagay ang nagpapahinto sa amin upang kayo'y patuloy namin mapaglingkuran. Dalangin ko po, O Diyos, na bigyan niyo po kami ng puso na isusuko ang lahat ng ito sa iyo upang patuloy naming kilalanin ang iyong pagiging Panginoon sa aming pong mga buhay. Salamat po, O Diyos. At ngayon ay tanggapin ninyo ang mayamang biyaya at pagpapala ng ating Diyos, ang pag-ibig ng ating Ama, at ang pagsama ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maranasan natin lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Alright, God bless everyone. Pagpalain kayo ng Panginoon. And we declare God's blessing sa bawat isa sa atin. Sabihin nyo sa katabi nyo, God bless you.